Okay guys, I'm sure by this time alam niyo na ang sitwasyon ni Ate Gay. Anyway, nakita naman natin sa Facebook page ng Kapuso Mo Jessica Soho. So, anyways, nalaman ko ito mga ano pa lang, parang una pa lang first week pa lang ng hindi pa post hindi pa niya nasasabi kahit kanino sa mga ayan dito sa Kapuso Mo Jessica, nakapag-usap kami ni Ate Gabe via Instagram kasi nakita ko yung post niya na parang ganon yung parang may sakit siya, so nagano ako sa kanya, nagsabi ako sa kanya ng get well soon Ate Gay. Tapos yan, sinagot niya na ako biglang-bigla agad. Ang sabi niya ay may cancer ako doon. Tapos Tapos parang nagulat talaga ako doon. Sabi ko, ay ano ba yan? So sinabi niya sa akin kung ano yung cancer na yon, yun yung nga yung parang parotid tumor, mucoepidermoid cancer vs squamous cell carcinoma. Medyo wala akong idea kung ano yon, pero akala ko nga una nung research ko yun yung mga bukol sa halimbawa sa tonsils or whatever, pero hindi pala, dito pala sa leeg, sa gilid. So sinabi ko naman sa kanya very positive na, pero kaya pa naman sa chemo, yun ang sinabi ko. Pero sinagot nga ako ng prangkahan, pababagalin lang, wala naman daw cure. Tapos so, parang ako, parang syempre parang natugalgal ako, nagulat ako, kami kasi na Ate Gay, ganyan nagkausap kami, kahit din kami mahabang panahon nagkikita, nagkukumustahan kami every time. So sabi niya ganyan, hindi raw siya pwedeng maoperahan dun sa hospital na yon kasi daw nakayakap daw yung bukol sa ugat. So baka raw bumulwak ang dugo dahil sobrang lalaki ng bukol na nga. So pinakita niya, sinend niya yung picture. So, yun. Sabi ko, ay, naano ako kasi ang laki na agad. Sabi niya, oo nga, nakakalungkot. Ganun yung mga usapan namin. And then, ayun na nga, pinost na sa Kapuso Mo Jessica Soho yung pangyayari. Pag binasa mo talaga, nakakalungkot Sabi niya ganyan, kwento niya, parang Becky lang daw yun sa simula. Sabi nga, hindi raw pantay ang mukha niya noon. Sabi ng mga kasama niya sa work, hindi pantay ang mukha mo, ipa-check mo yan. So, nagpa-ultrasound daw siya. And then, nagpa-CT scan. And after CT scan, nagpa-biopsy daw siya. Ang findings nung una, benign. So, nagpa-second opinion daw siya. Yun nga yung nakikita natin. May show siya sa Canada noon. Medyo lumalaki na siya. Kaya pala yung mga pictures na nakikita niya rito, medyo tinatakpan niya na may cover na tong side na to. Tsaka yun nga, nagdudugo, nagbi-bleed na raw na nagbi-bleed. Sabi niya, mahirap ang lagay ko ngayon, may cancer ko, stage 4. Tapos may tanong doon, magtatagal ba ang buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako aabutin ng 2026. Kaya ang sakit-sakit sa akin. Hindi na rin daw ako pwedeng operahan. Wala raw lunas, masakit sa akin. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Although lagi kong sinasabi na walang himala, kailangan ko po ng dasal, kailangan ko po ng lakas, at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. So, yun ang ni Ate Gay, pinost doon sa Kapuso Mo Jessica. So, makikita naman natin, puntahan nyo na lang yung KMJS na Facebook para sa mga gustong tumulong kay Ate Gay. Maaari kayong mag-deposito doon sa kanyang account. Nakapost naman yung Hill Morales account, Hill Aducal Morales account number 004070295790 BDO Savings. So makikita nyo rin yung mga pictures. So, pero si Ate Gay dahil maraming natulungan, mabait na tao, maraming natulungan ng mga baguhang ding mga singalong master. Kaya, ayan, nakita natin sa last September 19 sa May Clowns. Ayan yon. So, nagkaroon sila of course ng show. Siyempre, ang beneficiary ay si Ate Gay, at ito namang Sabado ay nagkaroon din ng show din naman sa Hideout, at ganun pa rin yon, yung kikitain ay para kay Ate Gay. So, bakit ako apektado kay Ate Gay? Si Ate Gay ang isa sa pinakamalapit na singalong master sa akin, ang mga komedyante. Early 2000 pa lang magkakilala na kami. So, napapanood ko siya kasi si Ate Gay ay kaibigan ng isa ko pang kaibigan, si Nonoy Abnoy ang screen name niya. So magkasama sila sa 22nd Street noon dyan sa may Marcos Highway. At that time lagi akong nanonood, naaliw kasi ako sa kanila, of course with chocolate yon. And then nag-decide si Nonoy kung bakit ito sila nakilala. Nag-decide si Nonoy at si Ate Gay
na mag-rent ng bahay, yun pa rin sa may Sikatuna at magsama nga. So, at sinama nila ako. So, bali 3 rooms yon at magkakasama kami. So, doon pa lang, nakita ko na yung pagkakaiba ni Ate Gay at ng mga komedyante ha. Kasi, alam niyo sila, pag nasa show, pag nasa bar, ang iingay nila, ang gulo-gulo na. But sa totoo lang, in real life, pag kami-kami lang doon sa bahay, ang tatahimik. So, usually nga, nagkikita lang kami pag umaga, minsan madaling araw kasi magkakaiba kami. Para si Nonoy at si Ate Gay, ang trabaho nila ay sa gabi, umuwi sila ng umaga, madaling araw or umaga. Ako naman dahil at the time nagsimula ako maging editor, mga around 2002 yun eh. Ang pasok ko naman ay tanghali, so tulog ako ng gabi. Pero may mga times na pag-uwi sila ng madaling araw. Si Ate Gay kasi mahilig magluto. Masarap siya magluto. Luto siya ng luto. And then kakatukin niya ako sa kwarto para kumain. So madaling kumbaga, nakapag-breakfast na ako and then babalik ako sa pagtulog. Minsan naman ay sumasabay ako sa kanila yung parang, kasi syempre pag nasa bahay kami, pagdating nila, mahabang kwentuhan pa yon. So sumasabay akong ganon. At minsan, kami kasi, there was a time pa na pag wala silang set, ayun, lumalabas kami ng gabi, magkakasama kami at pupunta kami sa mga bar. Yun din, pupunta sa 22nd Street, yan, pupunta sa kung saan sa mga iba't ibang bar. Usually kami ni Ate Gay ang nagkakasama kasi si Nonoy at the time parang lagi. Si Ate Gay kasi nagsisimula ng mag-artista noong mga panahon na yon. So nakakatuwa yung mga panahon dahil nasa bahay lang, sa Sikatuna lang kami. And then, halimbawa nag-guest siya sa isang show, sa isang palabas, sa TV. Tapos, kaming dalawa, susubukan naming mamalengke. Mamalengke kami dyan sa may Project 23 or pupunta kami sa may Sademore dyan sa Sikatuna. Basta mag-aalis kami ng bahay para i-test kung ilan na mga taong nakakilala sa kanya, nakakapanood. At talagang binibilang namin, running joke namin yung pag nakita siya, "Hi Ate Gay." So, ako yung taga-bilang 1 point, tas gano'n ang gano'n hanggang sa dumadami na. Hanggang sa sumikat na nga siya. And then, ayun, nag-decide siya na umalis na rin sa bahay na yon dahil syempre kailangan niyang parang mag-rent ng sarili niya. At the time, gumawa ng sarili niyang buhay. Nakita ko yung progress ni Ate Gay, yung pagtagumpay niya. Nakita ko yung lahat. Kung tutusin, kilala ko si Ate Gay. Alam ko ang mga lungkot niya. Alam ko ang mga saya niya. Alam ko ang storya ng buhay niya. Nakapunta ako sa bahay niya noon, parang fiesta yata. Those were, alam mo, naiiyak ako pag kinikwento kasi naalala kong bigla yung mga pinagdaanan namin nila Ate Gay. Yung pumunta ako sa Tondo, tapos, and then, marami kaming alam niyo naman ang kwento ng mga gays, di ba? Yung pag magkakausap, lalo na pag medyo nakakainom, nagiinuman kami, tas madaling araw, nakakapaglabas kami ng mga nararamdaman namin. Kaya alam ko ang ni Ate Gay. So, hanggang sa tumagal-tagal, lagi pa rin ako nanonood sa kanya. Kahit hindi na kami magkasama sa bahay, nag-uusap kami. Alam ko pati love life ni Ate Gay even before. Nagiging joke namin lagi yon. At masaya kami pag nakikita. Si Ate Gay, I love you yan na tao. Very sweet yan. Pag chat mo siya, sasagutin ka niya ng I love you doon. Yung mga ganyan. Marami kaming text messages na kung ano-ano or chat na talagang nakakaaliw. Kaya nga nung nalaman ko yung parang ayokong ilagay sa utak ko. Ayokong mag-sink in. Kasi si Ate Gay, kung isipin nyo lang, akala nyo medyo snobby siya, pero sa totoo lang hindi. Napakatahimik niyang tao. Kala nyo ang gulo-gulo, pero hindi siya ganun talaga sa totoong buhay. Napakatahimik yung minsan pag nagkaharap kami, laging seryoso nga yung mga topic namin Although pag nasa harap kami ng maraming tao, laging masaya. Laging kung ano yung mga pinag-uusapan, puro kalokohan, yung mga ganyan. And then, yung bahay na yun, naging swerte sa amin yun at the time sa Sikatuna Village. Tapos, doon nagpupunta sila. Maraming nagpupunta roon. Halos lahat ng mga sikat na komedyante ngayon. Like, siguro si Vice Ganda lang hindi. Pero mula kila Chocolate noon, Gladys Guevara, Patricia Ismael, Joel, ayun, si Kay Brosas, at kahit sila Ethel Buba, at iba pa, napakarami. So, nagpupunta sila doon para yung tumambay, mag-inuman. Kaya nga napakasaya nung bahay. Nun. Although minsan hindi ako gumigising syempre dahil pag iba yung schedule ko sa kanila. Minsan naabutan ko na lang doon sila China, yung magkakasama doon sa may quiet, nasa sala. Yung kung ano yung pinag-uusapan nila.
kung tutanungin niyo ako, napakasaya ng mga panahon na yon, pero at the same time, memorable talaga yon dahil doon ko nakilala yung mga pagkatao nila ng mga komedyante na iba talaga sila sa entablado, iba sila sa tunay na buhay. So, anyways, ayan, yung sinabi ko kanina sa mga gustong tumulong kay Ate Gay, nandun lang yun. Basahin niyo, puntahan niyo na lang yung Facebook page ng Kapuso Mo Jessica. At syempre, hindi lang naman financial, of course. Kailangan din ng himala at dasal, of course, ni Ate Gay. Kasi ako talagang, nalulungkot ako pag iniisip ko kasi sa totoo lang, 3 kami sa bahay na yon. At unang nawala si Nonoy Abnoy, matagal na nung namatay yon. And then, eto nga, nagkakausap kami ni Ate Gay, tapos eto, may sakit siya, yung mga ganun. Dami namin kaibigan na nag-chat sa akin, nagtatanong kung totoo, yung mga ganyan. So, nalulungkot lang ako kasi parang eto yung pinakabawi na sana ni Ate Gay. Alam naman natin nung pandemic, talagang nagkasakit din siya, di ba, na hospital din siya, nagka-shingle siya, yung mga ganun. And this time, bawi na sana. Kasi, nagpo-provide siya talaga. Yung future niya, pinaghahandaan niya. Nag-iipon talaga siya, kumuha siya ng condo na binabayaran niya na magiging kanya. And at the same time, abroad siya ng abroad dahil ang daming kumukuha sa show sa kanya. Pag titignan mo ang schedule niya, ngayon, halos fully book. At kahit yung iba, ang inquiries, mga pang next year pa, kasi sana naman, ipagdasal natin si Ate Gay na gumaling. Lahat tayo pwedeng maniwala sa himala. Naniniwala ako sa himala. At syempre, kung marami ang magdadasal kay Ate Gay, naniniwala ako malalampasan niya ang ito. At ayan, at yun sana marami pang tumulong kay Ate Gay. Si Ate Gay ay mabait na tao. Mabait sa pamilya niya, mabait sa mga kapatid niya. At alam ko yung mahirap din kasi ang pinagdaanan niya. Kaya gusto ko sana talagang makita siya na okay, na masaya siya, na maasenso. Kaya lahat ng tagumpay niya ay natutuwa ako, parang feeling ko successful din ako pag nakikita ko siyang successful, at masaya ako pag nakikita ko siyang masaya. Kaya sana, ayun, tulungan nyo rin kami na ipagdasal si Ate Gay kasi deserve pa ni Ate Gay na mabuhay ng matagal. At yun lang po, nakakalungkot yung pangyayari doon.